Opo, sa mga vowsy cases na hinahandle ninyo, lalo na dito sa annulment, yun nga, malaking porsyento ba yung talagang marami yung mga apektado na talaga yung mga anak? Opo. Laging apektado ang mga anak. Kung sana wala silang anak, okay lang eh. Oo rin eh. Yung anak, at saka may sitwasyon talagang yung anak halos nagkakaroon ng traumatic experience, nagkakaroon ng psychological imbalance, abnormal personality. Palibasa ako po, naka-12 units ako ng psychology, kaya alam ko po yung epekto ng traumatic experience sa loob ng tahanan. Kung pwede lang, attorney, kayo na rin ang psychologist dun sa para makalibre na. Kasi syempre, kailangan talaga may item yan, Bakit nga ba hindi mabigyan-bigyan? Sana magkaroon na nga kayo ng item para sa psychologist. Nako, nakalaking yan, tulong sa mga mahihirap na gustong maging maayos ang kanilang marital life at social yung status, civil status. Yan ay napakaganda eh. Kailangan pa iba. Di bali kung may pera, may pambayad sa lawyer. Paano yung walang pambayad? At sana ang Estado, ang agents of state kasi, kami, senador, legislative body, executive, yung ating judiciary, siyempre, ang judiciary, tatanggap lang yan ng petisyon. Talagang ang legislative dapat ngayon ang kumilos. At hamon ko, kung ayaw nyo ng divorce na salita, idagdag yung grounds for annulment, yung talagang makikita natin talagang incompatibility na apektado mga anak. Ano po bang dagdag na grounds halimbawa? Kasi meron yung halimbawa 5 taon na. Paano ba yun? Ma'am. Oo, eto kasi yung mga grounds, ma'am, dun sa divorce bill. 5 taon na dapat nahiwalay, nagagahasa o naaabuso yung partner, nakakuha na ng absolute divorce sa foreign country yung isa sa dalawa, nagkaroon ng irreconcilable differences, tapos na-annul na ng simbahan. Halimbawa, yung 5 taon, matagal-tagal kulang yun. pa ba, ma'am? Meron pang nawawaglit? Yung grounds ng imbawsi. Economic abuse. Yan. Economic abuse. Importante yung bawsi kasi hindi po pwedeng nagkakabugbugan Tuloy pa. Idagdag na grounds for annulment yan. Yan. Doon sa Article 45 ng Family Code, idagdag na lang, amendment. Huwag kami yung salitang divorce. Ang divorce kasi, ang katumbas sa atin, yung grounds for annulment under Article 45 or Article 35, 36, 37, 38. 35 yung void ab initio, 36 yung psychological incapacity, 37 yung incestuous relationship. Marriages. Yung isa naman by public policy. Tapos 45 yung voidable, valid until annulled. Dagdag nila yan. Baka yan. Ma'am, tama actually, binanggit ni Chief, tawag dito sa Kamara, meron silang term na ginagamit kung ayaw nga ng salitang divorce dahil nga masyadong nababahuan doon sa salitang divorce, pwede namang ginagamit nila sa Kamara, at least ewan ko sa Senado, yung dissolution of marriage. Tama, yan din. Pero yun nga, pareho ng prinsipyo na binabanggit ni Chief na itong mga grounds na to para dun sa mga hindi na talaga dapat ipilit na relasyon. Kasi nga maawa rin kayo dun sa mga bata na na lumalaki dun sa ang kanilang bahay parang war zone. Hindi rin yun maganda. Saka alam mo yung suicide ng mga bata, factor din yan. Pag hindi masaya ang pagsasawa ng mga magulang, may mga nagsuicide na bata. Wala lang akong data sa suicide pero meron yan. Kaya natin mga bata, pag ako nag-live, nasabihan ko na magpakabait, manindigan, isipin na iba ang buhay nila kaysa magulang. Mas bukas, sisikat pa ang araw. Mga ganyang lingwahe ko para yung mga millennials natin, maisip nilang hindi pa tapos ang buhay kung nag-aaway lagi ang nanay tatay nila o kaya ginahasa sila ng ama nila. Ma'am, pero halimbawa, kunyari lang, finally maging ganap na batas yung divorce, kayo ba sa PAW, kakayanin nyo naman? Kasi ito, absolute divorce, tapos ang isinusulong ay all expense paid para sa mga mahihirap natin na kababayan. Meron ba kayong sapat na bilang na abogado at staff para magproseso? May request kami na dagdag na 200 abogado dahil hindi kaya yung 1,000. At nag-i-initiative na ang lower house dyan. So, inihahanda na nila ang PAW para sa maraming kaso na darating. At alam mo naman, halos lahat sa amin na
lahat ng problema, pati pagbabalik loob ng ating mga naliligaw na landas sa kabundukan, sa amin din. Napakahirap ng buhay ng public attorney pero napaka-rewarding. Merong altruistic feeling, may parang nasa heaven ka na kapag nakatulong. Kaya nga ay tinaasa ng sweldo pero tumaas man, kulang pa rin sa gastusin sa araw-araw sa pagtupad ng tungkulin. May mga netizen, Ma'am, Attorney Percy, ito pasintabi ang sinasabi ng ilang mga netizen, bakit daw po masyado kayong bias at pabor na pabor kayo sa divorce? Samantalang... Hindi ako bias. Patas Sige po. lang ang ating, patas lang tayo. At pinuproteksyonan lang natin ang mga bata. Sana, hindi mo payagang maghiwalay yung nanay at tatay ng legal. Ginugutom na yung anak. At saka, ang awa, mercy, God is mercy. Hindi tayo bias sa masamang magulang dahil kailangan pa rin pagbaguhin siya. At yun kailangan i-rehab ang magulang na responsable, parang dulong din sa droga ang katumbas niyan. Hindi niya alam ang tungkulin niya sa kanyang pamilya. Sabi ni Ben Brequillo, paano naman daw yung mga bata na maaapektuhan ng divorce? Pag-uusapan ng support at custody niyan. Parang sa annulment na nasa family code, laging kasama ang support at custody. Ina-adjudicate ng court. Isipin nyo, payag kayo, nagkasal pa rin sila kahit ginagasa ang anak. Kahit binubugbog araw-araw ang asawa at anak. O yung babae naman, sugal dito, sugal doon. O sama sa ibang lalaki. Baka ang pinupunto ni Benny, no? Ni Ben. Baka po ang pinupunto, attorney, kumbaga parang yung negatibong epekto halimbawa yung sa psychological anak effect din. Kung mag-divorce, paano ba natin babalansehin? Paano nyo kasama iuwi po ang yun? counseling dyan. May counseling sa mga bata yan. Kasama dapat sa provision yan. May magka-counseling kapag naghiwalay na. May mag-aalaga sa mga anak. Kumbaga sa Kaya ano, ma'am? marami tayong social worker. Ang DSWD po ang dapat kumanap niyan. Kumbaga sa attorney, hindi siya yung parang, divorce na kayo, tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Dadaan sa korte yan. Dapat may ebidensya. At saka kung titimbangin mo, attorney, di ba, halimbawa, ano ba yung epekto? Tinitimbang naman yan, di ba? Ano yung epekto na yung bata ay nasa loob pa ng marriage ng kanyang mga magulang na, yun nga, toxic na, nagkakasakitan na, as opposed to dun sa maghihiwalay na maaring meron ding stigma kasi, di ba, ang aminin naman natin na meron pa rin judgment kapag hiwalay ang iyong mga magulang. Pero yun nga, tinitimbang nyo yan, di ba? Ano yung mas makagaganda para sa bata? At saka may Opo, impact. tsaka yung judge naman dyan, tsaka piskal nakabantay. Oo. May impact. Talagang present yung talagang mapapahamak na yung mga bata kung hindi pa rin paghihiwalayin. Babantayan yan. At saka, alam mo, meron kami mga pinapile na bandang huli, inuurong din yung demanda yung legal separation. Yung yung kanilang annulment, inuurong Nare-realize, ganon. Mahal, tsaka sa legal separation, may cooling off period na 6 months. Talagang maingat dapat ang korte dyan. Hindi basta divorce dito, divorce doon. Kaya nga, kailangan tumaan sa husgado. Hindi siya Las Vegas style divorce na kinasal kayo ngayon, bukas pwede na kayong maghiwalay. At saka, hindi pa rin kailangan sa affidavit lang nila. Joint affidavit, hiwalay na, hindi ganun. Kasi sa US kasi may no fault divorce Kung talaga nagkasundo lang kayo, pwede na kayo. Dito sa atin, dapat may intervention ng court, ng social worker. At saka may case study rin dapat yan. Para hindi abusuhin naman na iba na sa isang taon araw-araw nagpapakasal siya. Ang punto lang naman kasi dito is bigyan ng puwang at ng pagkilala yung mga relasyon na hindi na talaga po pwede. Yung kaninang sinasabi na yung mga bata na maapektuhan ng paghiwalay, nangyayari yun. Pero nangyayari din naman na yung mga bata naapektuhan kapag pinilit mo pa rin magstay, yung mga magulang na hindi na dapat magstay. Tsaka alam mo, may epekto either way. Yung mga anak na mismo ang nagsasabi sa magulang na maghiwalay na kayo. Ako. Oo, tama. Din naman. Walay na nga kayo. Kasi hindi kayo magkasundo. Na-apekto pag-aaral ko. May mga anak na ganyan. So, bakit natin iisipin na si Acosta, pabor sa divorce, kasi ganito. Ay, isipin nyo yung kapakanan ng mga bata at kaisa ng pamilyang Pilipino. Yan ang basic unit of our society.